itago mo man ang tunay na nararamdaman mo, hindi mo naman mapipigilan ang hatol ng tadhana para sa kaligayahan mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Tadhana na talaga mismo ang naghatid sa akin kay Ethan. At sa mga sandaling to, kahit pahirapan niya ako, tatanggapin ko. Kasalanan ko naman talaga. Sabi pa nga ni Ethan, galit daw siya sa akin. Pero parang hindi naman. Ang tingin ko sa kanya katulad pa din ng dati. Kahit pinipigilan niya ang bugso ng damdamin niya, alam kong mahalaga pa din ako sa buhay niya. Kaya naman, matapos makapag-umagahan, plano ko sana umuwi muna sa bahay para makapaglinis ako. Kaya lang, baka sa ibang araw na. Ethan, buksan mo na yung maleta. Para sa'yo lahat ng yan. Tsaka, bigyan mo lang si Samuel. Di ko kasi alam na may best friend ka. Uy, pre, salamat ah. Tatanggapin ko ng bukal sa kalooban ko ang pasalubong mo. Tsaka, miss na miss ka na ni Ethan. Nagtatampo lang yan kaya ganyan pero lagi kanyang kwento sa akin. Talaga ba, Samuel? Weak ako tapos ito. Tiningnan ko si Ethan na kunwaring walang narinig. Ethan, miss na din kita. Huwag ka na magtampo. Andito na ako. Ano ba tong dala mo, Piero? Bakit ang laki? Ayaw mo nun, Ethan. Mas malaki, mas masaya. Ewan ko sa'yo, Piero. Teka, buksan mo nga. Ano ba to? Habang pinagmamasdan ko si Ethan sa mga sandaling to, may naalala ako. Kasi ganito siya palagi sa tuwing bubuksan ko yung bag na dala ko dati na may lamang tanghalian namin. Lagi siya nakangiti na masaya. At sa pagkakataon to, parang bumabalik ako sa nakaraan. Kasi eto ngayon si Ethan. Naghihintay na buksan ko yung maleta na naglalaman ng mga pasalubong ko para sa kanya. Kaya naman, nang mabuksan ko na, hindi man katulad sa inaasahan ko makikita ko sa mukha ni Ethan. Alam ko naman na masaya siya sa regalong dala ko. Oh, madami yan, Ethan. Para sa lahat ng yan. Salamat, Piero. Sige, ihiga muna ako. Bigyan ni Ethan na ito. Tinignan lang yung mga regalo ko tapos iniwan na ako dito. At ayun siya. Pumasok na sa silid niya na isinara na yung pintuan. Kaya naman, naiwan lang kami dito ni Samuel. Hala ka, pre. Bakit kasi di ka nagpaalam dati? Naalis ka. Ayun tuloy, tampo sa'yo. Oo nga, Samuel. Masama yung loob niya dahil sa ginawa ko. Ayaw ko lang kasing makita siyang umiiyak noon. Piero, mali pa din ang ginawa mo. Pero huwag kang mag-alala, pre. Darating ang araw na lalambot din ng puso niyang si Ethan. Bakit ba kasi hindi ka nagpaalam? Napabuntong hinanga ako sa mga sandaling to.
Pero tama naman si Samuel. Hindi naman sa habang panahon magtatampo si Ethan. Yan naman, isinara ko na muna yung maleta. Tapos eto, naupo ako sa sala ng bahay na ito na napakaganda at napakalaki. Mag-isa lang talaga ako dito sa sala. Si Samuel kasi kasama yung aso. Andun sa harapan ng bahay. Kaya eto, nahiga lang muna ako. Inato kasi ako eh. Ang aga ko talaga nagising kanina. At dahil na rin siguro sa pagod at antok ako, nakatulog ako nang di ko namamalayan. Ang sarap matulog eh. Ang lambot ng sopa. Kaya naman nang magising ako, napasarap ang tulog ko. At pagbangon ko, teka lang. Ano tong nakapatong sa maliit na lamesa sa may harapan ko? Parang natatandaan ko to. Yung bag na iniwan ko sa kanya dati. Hanggang ngayon maganda pa din. At parang iningatan ni Ethan. Pero bakit andito? Anong ibig sabihin? Oh. Gising ka na pala, Piero. Yan pala yung bag mong naiwan dati. Sasauli ko lang sa'yo. At saka, andyan pa din yung 100. Di ko alam kung anong mararamdaman ko. Pero iningatan ni Ethan yung bag. Tapos eto, bagong ligo na siya ngayon. Ang bango eh. Napasarap pala ang tulog ko, Ethan. Nakakahiya naman sa'yo. Okay lang yun, pero alam ko namang pagod ka. Gusto mong kumain? Sige Ethan. Ano bang kakainin? Pero kahit ano. Tara, bangon na dyan. Bakit Ethan? Saan ba tayo kakain? Sa labas. Doon sa mga nasa gilid ng daan. Doon sa mga tusok-tusok, Piero. Sige Ethan. Doon na lang tayo. Namiss ko ang ganun. Kaya eto, umihilang muna ako sa banyo. Tapos naghilamos at nagsalamin. At eto na, lumabas na kami. Kahit mainit pa ang sikat ng araw. Mga 4 PM pa lang kasi. Naglalakad nga lang kami ni Ethan. Tapos tahimik lang. Hindi siya masyado nagsasalita. Samantalang dati, ang ingay niya kapag naglalakad kami. Baka nahihiya lang siguro si Ethan. Kaya naman, humawak ako sa balikat niya kaso biglang tinanggal ni Ethan yung kamay ko. Ano ba, Piero? Huwag kang hawak ng hawak sa akin. Ang arte mo naman, Ethan. Akbay lang eh. Kaya ito, diretso lang kami sa paglalakad. At dahil makulit ako, paulit-ulit kong inaakbayan si Ethan. Hanggang sa napagod na siya. At hinayaan na lang akong nakakabay sa kanya. Gusto din naman, nag-inarte pa. Wika ko kay Ethan. Ewan ko sa'yo, Piero. Bahala ka. Wika naman ni Ethan. Ethan, hanggang di tayo nagkakabati, hindi ako titigil. Pero alam mo, namiss ko yung ganito. Yung magkasama tayo naglalakad. Tapos, masaya lang. Ikaw lang naman ang masaya. Ako hindi. Wika ni Ethan. Ethan, sorry na kasi. Gaano karaming sorry ba ang kailangan mo para mapatawad mo na ako ng tuluyan? 15 taon ako naghanap sa'yo, Piero. Hindi sapat ang sorry mo. Di,
I love you, Ethan. Nabigla lang ako sa sinabi ko. Ayaw niya ng sorry eh. Baliw. Anong I love you? Wala ka nga dyan. Payatot. Wika ni Piero na ayun. Ang bilis paglakad. Halatang mas gusto niya nga I love you. Tsaka di ako payat. May abs kaya ako. Papakita ko sa kanya ang abs ko mamaya.